Hello mga kabibig. So eto na ang ating bagong latest news na pinag-uusapan at nagpakita na si General Torre. Nagpa-interview na si General Torre sa media at maraming katanungan ang media tungkol sa kanyang pananahimik. Wow! Super duper sikat si General Torre ngayon. Ang tanong, masaya ba ang mga tao na sinibak si General Torre or nalungkot ang mga tao dahil sinibak si General Torre? Pero huwag kayong mag-alala kasi happy si General Torre sa bago niyang trabaho. Yes, agad-agad nakahanap ng bagong trabaho si General Torre. In fairness ha, kabibig, ano ba ang bagong trabaho ni General Torre? Kasi ang Malacanang, si BBM daw nag-offer ng bagong trabaho kay General Torre. I don't know kung tinanggap ba ni General Torre ang offer ng Malacanang, pero ibang-iba ang trabaho ni General Torre ngayon bilang delivery driver. Oh, from Chief PNP, downgraded to delivery driver. Yan ang kaya sinabi. Yan ang sinabi ni General Torre. Diba? Former PNP Chief General Nicolas Torre says that he is okay despite his relief from his post, adding that he found a new job while his status hangs in the balance, a food delivery rider. Torre jokingly claimed that he delivered a cake for ML Party List Representative Laila De Lima, who is celebrating her birthday today. Oy, naging super close si General Torre at Laila De Lima. Diba? Nag-react nga si Laila De Lima kung bakit tinanggal si Torre nga. Si Torre ang pinaka-famous, maraming supporters na mga tao at nagustuhan ng mga tao, tapos maraming achievement as Chief PNP. Bakit daw tinanggal ni Marcos? Kaya binisita ni Torre, nag-deliver si Torre ng cake, birthday cake. Kaya sinabi ni Torre na ang bagong trabaho niya ay delivery driver. Ito ka, Bibig. Kung kamusta ako, okay, andito, naghahanap buhay. As to the natulat na nagulat ka of your relief, or you disappointed over it? So many things were said in the past days by other people. Pakinggan nyo lang muna sila. I'm still composing my thoughts. I'm still composing my thoughts and I'll be making a statement in due time. So sabi nyo, composing his thoughts. So until now, shock pa siya sa nangyayari. So until now, hindi pa niya alam kung ano ang kanyang i-react, kung ano ang kanyang official statement regarding sa pagkasibak niya sa pwesto. Kasi until now sabi niya, I'm still composing my thoughts. Kung ano ba ang aking sabihin sa tao na may mga supporters din naman si General Torre, lalo na ang mga Pinklawan at Dilawan. They love General Torre. What do you mean by that? Pumasok ko sa Grab delivery, sa food delivery. Food delivery na siya. Nakatanggap ako ng message sa aking app at nakakita ako na birthday cake. So I delivered it. Nagkataon pala birthday ni Congressman De Lima. So nagulat ako na nadala kong cake sa kanya. Sir, may offer daw sa yung position. Naki-happy birthday na rin ako. Ano kaya ang reaksyon ni Torre nang sinabi na merong offer sa kanya ang Malacanang? Ano kaya ang kanyang reaksyon? Pagbibigyan kaya niya si Pangulong Bongbong Marcos sa sinasabi na may offer na new job si Torre, mga kabibig. So I think merong reaction. Ito pala nag-deliver pala si Torre ng cake kay Madam Laila De Lima. Birthday daw kasi ni Laila De Lima, kaya nag-deliver siya ng cake. Eko ang sweetness nilang dalawa. Ang sweetness talaga. Grabe ang sweetness nilang dalawa na friends sila, 'di ba? BFF. Mahirap bang maging friends sila, mag-BFF sila. So 'yan, 'di ba nakita niyo na ang mag-BFF nag-deliver si Torre ng cake kay De Lima at nagiging delivery driver siya. Nakita na niya sa app. Char, Torre talaga. Gusto mo lang talaga makita si Madam Laila De Lima. Sus! Nako, Torre ha. Ano ba naman 'yan? Ito walang samang loob si General Torre na sinibak siya as hepe ng tawag dito
ng pulis. Wala siyang sama ng loob. Maniniwala ba kayo na walang sama ng loob? Yung iba naniniwala ay drama lang yan, script lang yan. Kaya si Tory parang parang patawa-tawa lang. Pero sabi ng iba, meron nga iba dyan, patawa-tawa sa harap, pero sa loob, yun ang grabe yung nasaktan. Manood tayo. I really appreciate the gesture. I really appreciate the support and the love. But, okay, mag-alala. Ako'y okay. Wala nga akong sama ng loob. And I'm a good soldier. Kung may order, I just follow it. I respect all the opinions. Kung humingi ng advice sa inyo si General Nata, that you're willing na mag-cooperate or magbigay po ng payo po sa kanya? Of course. You just have to ask and I can give it to him. Kung ano man. I always respect the opinion of everybody, especially from a former chief PNP. I took note of it and reviewed my actions. Now, whether I agree or not, I'll just include it in this statement. You can deduce it from the statement that I will make. Yun ha. Wala siyang sama ng loob. Sabi ni Tory. Bakit ako, I respect them kung yun ang kanilang diba? Kung yun ang kanilang gusto na matanggal ako, I respect them, diba? Walang samang loob si General Tory. At sabi pa nga ni General Tory nga, I will bounce back. I'll bounce back and do something again. Iba din ang style ni Tory. Yung offer naman ni BBM na trabaho kay Tory, kumusta na ba? Tatanggapin ba ni Tory ang offer ni BBM na trabaho? Kasi sabi ni Tory, naging delivery driver na si Tory. So, may trabaho na agad-agad si Tory. So, pakinggan natin kung i-accept ba ni Tory ang trabaho na ibibigay ni BBM sa kanya. May offer na daw sa inyo. Let's just wait for the official announcement. Kung meron na. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang announcement. Pero nagkausap na kayo ng Presidente. Wala pang announcement, pero sinabi na merong ibibigay na trabaho. Ano ba talaga? May announcement or wala? Pero si Claire Castro nagsabi na wag mag-alala kasi si General Tory ay lalagay sa magandang posisyon, mabigat na posisyon. Sabi ni Claire Castro, pero ngayon sinabi ni Tory na hindi pa sila nag-usap, hindi pa niya alam kung sabi ba nga, may official statement na ba? So don't tell me si Claire Castro is not giving us official statement. Ano ba ito? Laro lang. Diba? Kawawa naman si Tory. Executive privilege. Bagong posisyon na May offer na daw sa inyo. Let's just wait for the official announcement. Kung meron na. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang announcement. Pero nagkausap na kayo ng Presidente. Executive privilege. Bagong posisyon na May offer na daw sa inyo. Let's just wait for the official announcement. Kung meron na. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang announcement. Pero Wala pang announcement. Wala pang announcement. Pero ano ang pinapalabas nila na may offer ang Malacanang kay Tory? It's up to Tory kung i-accept ma ito o hindi. Tapos sabi ni Tory, wala pang announcement. I think hindi pa alam ni Tory na may offer sa kanya. Uy, ano ba yan? Kalerky naman yan, 'di ba? Parang ano ba naman yan? Parang nakakahiya naman, 'di ba? 'Di ba? Ito Kinumpirma ng Malacanang na may inaalok na bagong posisyon kay dating PNP Chief Nicolas Torre sa Administrasyong Marcos. Pero si Torre, sinabi niya, hindi ko alam, wala pang announcement, wala pang official statement. Ano ba talaga? Claire Castro, ang gulo-gulo nyo. Si Torre parang hindi niya alam ang nangyayari. Ano to pa? Surprise. Kinig tayo dito mga kabibig, ha? Ay, teka muna. Ano nangyari? Na hindi ma-reload. Ito na. Tingnan natin. Ay, hindi ma-reload. Ano nangyari? I-reload natin ulit mga kabibig, ha? Tingnan natin. Nasaan yung video na yon? Okay, manood tayo dito. Ito. Paano naman sigurong dapat gawin? No? Oo, yung expertise niya. Sabi ko nga sa iyo, bilang isang general, graduate ng PNPA, isa sa mga kurso niyan
ay civil engineering. Ooh. Diba? Tapos administration, may mga kaya and then ang isang general na son marami din naman pwedeng mapaglagyan yan. At marami akong nakitang general na retired na inilagay din sa iba't ibang mga posisyon. Di ba? Mayroon pa nga nag-USEC ng DOH Yung Camilo Casculan. Naalala mo, tama ba? Hindi ako nagkakamali ng pangalan. Naging undersecretary ng DOH dati yun sa defense, at hanggang ngayon, may masasabi tayong mga retired generals na nasa iba't ibang mga posisyon sa gobyerno. Eto na. Ito yung sinasabi natin. Sige nga. Nakalimang beses na tayo. Auntie Claire, pasensya na, busy ka yata. Ano ba yung sinabi mo kanina, Yusek? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Ibibigay po namin na detalye kapag po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Yun, kapansin-pansin na naman ang trahe di boda ni Auntie Claire. Yellow na yellow, parang ang tagyan, Chiesa. Oo, gandara. Auntie Claire, magandang hapon. Nakatutok na sila lagi sa atin, at lagi nanonood sa atin. Eto pa, may sinabi pa dyan. Meron pa? Ituloy pa natin. Ano ba ang klaseng opisyal si General Torre? Ayan. Sige nga. Ang sinabi, ha? Ante? Kausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. Kung ino man po ay a priority project at naaayon sa NEP, mas accountability is stricter. Mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Pero ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko, hindi po nangangahulugan na hindi. Ayun, iba na tayo. Wala na kinalaman sa NEP doon. Yun, di ba? Insertions na yung binabanggit Ibig sabihin, walang personalan dito. Yeah. Nag-usap na sila Ang isang general, Nelson, isang sundalo, ang laging mandato niya na sumunod sa Commander-in-Chief, sa kanyang... Tama. Nagtataka nga lang ako bakit hindi niya masunod si Secretary John Vic Remulla. And ewan ko nga, baka nga... At saka totoo ba talaga yun? May samaan, may hidwaan yung dalawa. Alam mo dyan ako, ito objective lang tayo. Sige. Meron man o wala. Oo. Pero hindi mo sinunod yung... bagay. Hindi ba? Saka alter ego ng Pangulo. Oo, halimbawa, sabihin na natin meron, di lalo kang dapat na sumunod sa mga patakaran para hindi kita malbigyan ng dahilan. Totoo. Natanggalin ka, di ba? So yun, kabibig, yun ang promise ng Malacanang. On the meantime, mga kabibig, si General Torre ay mag-file ng leave of absence after being ousted as PNP chief. Kaya nga until now, nagko-compose pa rin siya kung ano ang kanyang official statement, mga kabibig. Sabi ni General Torre, I always respect the opinion of everybody, especially from a former chief of PNP. I'll take note of it and give my reaction. Now, whether I agree or not, I'll just include it in my statement. You can deduce it from the statement that I will make. At pa niya dito, I can't really give a timeline. I took a leave, which I will do, I think, for the second time in my career. I'm mulling about it because, of course, for the approval of the Chief PNP, and I'm planning to use the maximum leave authorized for my vacation leave, my service leave. So, ang daming leave na gawin. So, mataas tong leave na to ni Torre. Maximum leave authorized from vacation leave, my service leave. Obviously, I need the time. I need the time off also to answer reporters. I've been an officer for more than 30 years. This is not the first time that this happened in my career, okay? It happened time and again. I come and go, and I just came back, bounced back, and did something again, and be credited for it. I believe in myself, and that's it. May regret ba siya? Regrets? We all have what ifs in our life, but I'm not very sure with this one. I have that, but if you're talking about major regrets or major things that I've regret, that I really think of reconsidering giving a chance to do it the second time, I don't think this is one of them. So yun, kabibig, mag-leave muna si Torre
gamitin niya lahat ng leave para daw makapag-isip siya at later on maglalabas siya ng official statement sa kung ano ba talaga ang totoong nangyari at kung ano ang kanyang pakiramdam, nararamdaman at emosyon. Lahat ibubuhos siya sa kanyang official statement at sasagutin niya lahat ng question ng reporter sa tamang panahon. At this moment, magli-leave muna si Tory, vacation leave, service leave, lahat ng leave ay i-avail ni General Tory. Kasi kung ganun, it means na sobra kang nasaktan. Sobra kang hindi maka-move on. Kasi lahat ng leave gagamitin mo para mag-nilay-nilay, mag-reflect, mag-relax. Kasi stress ka. Kaya nga sabi ng iba, tumawa lang yan si Tory nakaharap pero deep inside, kumukulo ang dugo niyan. Gulong-gulo ang isip niyan. Always natatanong, hindi yan kulang sa tulog. Palaging iisip ano bang nagawa niya at bakit ginawa niya. So lang kami ang ating latest Lipaglibag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pag-usap-usapan. Bagong delivery driver daw si General Tory. What do you think mga kabibig? Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.